Nagbi-blink lang po ang ilaw. Nakadalawang LCD na po si Sir ito pero ganito siya. Ayan, pansin nyo, nanginginig lang po ang display at grabe po ang pag-init ng motherboard. Hindi po siya normal. At kahit lagyan ko ito ng original LCD, ganun pa rin. Ayan, inopen ko po siya at hindi po nakakargahan ang battery dahil po nag-iinit na siya. Kaya ayan mga idol, inon ko siya at bigla po siyang nalulubat kahit meron na po siyang 1%. Ang tanong, paano ba ito solusyonan? Dito mga idol, kahit lagyan mo ito ng maraming LCD at dahil nag-iinit na po ang motherboard, ibig sabihin, nasa mainboard po ang tama. Kaya inangat ko po itong bakal na to dahil sa ilalim nito, nandito po yung pinaka-backlight section. At nakita ko kagad mga idol, yung bakal niya ay meron ng itim or sunog. So possible na ang nag-iinit dito, ayan, yung pinaka-backlight coil. Meron kasing bagat doon banda sa bakal. Kaya dito mga idol, tinanggal ko po ang mga camera dahil iinitan po natin ang motherboard para maging safe siya at hindi masunog. At kailangan po natin dito magpalit tayo una ng light coil. Una po natin ito troubleshoot bago ang IC mga idol. Dahil yan po yung nakikita natin na possible na reason kung bakit ito nagbi-blink. At kapag sira kasi ang backlight coil, pwedeng mawala ang lights, pwedeng humina at pwede rin magbi-blink ang display. Dito mga idol, ayan, so 350 heat temperature po ang ginamit natin at nag-apply tayo ng Amtech plug. So ayan, so nakakuha agad ako dito ng light coil mga idol. Kinuha ko lang po ito sa mga scrapboard at pinalitan ko siya mga idol. Ito po yung ipapalit natin, 350 heat temperature pa rin ang gagamitin natin. At pagkatapos po natin nalagyan ng backlight coil, ayan, mag-apply tayo ng lacquer thinner. Linisan po natin mga idol para matanggal ang mga dumi or kalawang. So ayan, balik natin itong bakal at ayan, tingnan natin mga idol kung tested ba ang ginawa natin. Ito po yung madalas na tinatamaan mga idol, lalo na kung nagbi-blink po siya. Kaya ayan, pansinin nyo po, sobrang linaw na po ng display at normal na siya, hindi na po siya nagbi-blink. Kanina mga idol, talagang nagbi-blink po siya. At tuloy tayo mga idol at tingnan natin kung ang LCD man nilagay ni Sir dito ay normal ba. So ayan, bago na rin po pala ang LCD nito mga idol, nakadalawa na si Sir. So ganun pa rin, kaya yung isa niya hindi niya nadala. So ito lang po yung nakakabit dito, nakatape po ito nung dumating sa akin. Kaya ayan, nilagay ko muna lahat ng screw at i-check natin kung nag-normal pa rin ba ang LCD na nilagay ni Sir. At ayan, charge muna natin at tingnan natin kung natataasan or napa-brightness na ba ang LCD at normal na ba pagdating sa menu. Ayan, antayin lang po natin mga idol at kung nakakuha kayo ng idea sa paggawa natin, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga bawat video natin. At ayan, nandito na nga tayo sa menu mga idol. At normal naman siya, ang problema nga lang hindi magta-touch po yung LCD ni Sir. So ito pa yung sabi niya, nung una daw ay hindi daw talaga ito nag-touch at nagbi-blink-blink na. So possible na natamaan ito mga idol or defect ang LCD na nailagay dito. At nilagyan ko ng original LCD. Ito yung tinesting ko kanina na ganun pa rin nagbi-blink. At ayan, normal naman po ang touch niya mga idol. Pati po yung brightness niya ay okay na. Ayan, brightness po natin, natataasan na po siya, nabababaan. So ibig sabihin, normal na po ito. Ang problema na lang dito ay LCD. At sinabihan ko na lang si Sir na ilagay niya yung una niyang nabili na nagbi-blink. At ngayon mga idol, normal naman ito, wala na itong problema dahil sa LCD ko ay okay na.